Praise God. Medyo lumalamig na po ang panahon. Di po ba? At nararamdaman na natin ang simoy ng Kapaskuhan. Ayan. Sabi nila, hanging amihan. Di po ba? At sa paglamig ng panahon, medyo dumadami na ng karamdaman. Pero praise God dahil pinagagaling tayo ng Panginoon. Amen? Pinagagaling tayo sapagkat tunay na hinahayag ni Lord ng kanyang makapangyarihan sa tuwing tayo nagkakaroon ng mga bagay na ayaw natin. Isa na rin dyan, yung may ubod sipon. Di po ba? Sa ating pong pagpapatuloy ng ating series title na Sure Hope o Tiyak na Pag-asa, ang ating pong verse ay makikita sa Colosas 1:27. Nais ng Diyos na ihayag sa atin dakilang kamanghamangan niyang plano para sa lahat ng tao. At itong lihim na plano sa si Kristo sumasa inyo, at ito ang basihan ng pag-asa ninyo na inyong makakamtan ang napakabuting kalagayan sa hinaharap. Ito po ang talagang plano ng Diyos. Na kung saan sumaatin yung pag-asang ito, hindi lamang tinanggap, kundi magkaroon ito ng kapahayagan o kaganapan. Kaya ito pong ating tiyak na pag-asa ang ating Panginoon. Last message, God is our sure hope. Ay ito po'y pinapakita na kung saan ang ating Panginoon ay tunay na maaasahan na parang angkla. Okay po? Kaya po itong pag-asang ito nagbibigay at nagpapatuloy sa atin na ano man ang mangyari, hindi tayo matitinag. Hindi tayo malulungkot o mapagwawalan ng loob o manghihinaan ng loob sapagkat ang pag-asa natin ay tunay at ito po yung mangyayari. Sabi nga, hindi po wishful thinking. Hindi po ito, baka sana hindi, kundi tiyak po ito. Dahil tiyak po ang ating pag-asa, lalong-lalo na po sa panahon po natin ngayon. Nagpapasko, no? Marami na po ngayon dito ang abala. Minsan nga sa mga school lalo po, marami na po nangyayang Christmas party. At yung mga magulang po, isa rin po dyan sa mga nagiging abala dahil yung mga susuotin, iririgalo, di po ba? At higit sa lahat, yung gagamitin. Ito po yung pera. Ano ba? Ito po ang Christmas minsan, ito po ay hindi po nagbibigay sa atin na maganda. Kasi ito nga, lalo na, natapos na Christmas rush tayo. Lagi po niya makikita yun, lagi na po traffic. Di po ba? Pagpunta lang ng bayan, dati mga 10 minutes, ngayon nagiging 1 oras na mahigit. Ang ano po kasi ngayon, lalo na po pag ganitong Christmas, maraming pagkakataon, lagi tayo nagmamadali. Kaya Christmas rush eh. Maraming tao, abalang-abala, nagmamadali. At alam niyo po ba, ayaw ng Diyos yung nagmamadali. Gusto po ng Diyos meron tayong rested heart o yung tayo, hindi tayo yung laging aligaga. Yung laging, alam mo na, napupuno tayong alalahanin. Kasi po, ang gusto ng Diyos, ang puso natin, nakapagpahinga sa Kanya. Rested tayo. Yun po ang gusto ng Diyos. At ang Kapaskuhan po ay hindi dapat magdala sa atin, dapat nagdadala sa atin ng kapanatagan. Kasi pag tuwing magpapasko, lalo ng mga nanay, may pambibigay ba ako sa inaanak? Pag may kumatok, pag may nangaroling, di ba yung mga ganyan, may pangahanda ba ako? Ang dami natin alalahanin. Sapagkat ang Diyos po, ibinigay ang kanyang sarili. Kung titignan po natin yung essence ng kanyang kapanganakan, hindi puro magdala ito ng alalahanin sa tao, kundi magbigay po ng kapayapaan, kapanatagan sa atin. Ayan po ang deceivedness ng kaaway. Di ba, pag Christmas na, hindi na si Christ ang nakikita natin. Sino na nakikita natin? Santa Claus. Di ba? Pag Christmas, bakit? May Santa Claus. Si Santa Claus po ba ay pinanganak? Hindi na, yung po ang deceivedness ng kaaway na kung saan ginagawa niyang abala ang tao, lalo-lalo po sa abala na hindi maka-Diyos. Ayaw po niya kaya sa pagiging abala natin, sa pagmamadali natin sa mga bagay na inailalayo tayo sa Diyos, ito po yung nagbibigay ng kapahamakan. Madalas po yan. May kwento po ako, isa pong lalaki, nangyari po ito sa Japan, Japanese po siya. Ito pong lalaking to, isa po yung may negosyo ng agricultural product, yung galing sa agriculture. At ito po yung kanilang produkto, niladagay po nila sa kabilang sa syudad po, dinadala po nila ito para ibenta. At ito pong taong ito, laging nagmamadali. Pero kabaliktaran po ito ng tatay niya. Kung ang anak niya yung nagmamadali, ang tatay naman niya, hindi. Mabagal. Kaya minsan sabi ng anak sa tatay, tay, bilisan nyo. Idadalhin pa natin itong produkto doon sa syudad. Bilisan nyo. Sabi ganun, anak, relax ka lang.
Sabi ganun, hindi nga, kasi nga, malayo pa yung pupuntahan natin. Relax ka lang, anak. Sabi ganun, mabubulok na tong produkto natin, tay. Sabi ganun. Hindi ba kayo, hindi nyo na ba iginalang ang orasan, ang oras, sabi ganun? Hindi nyo na ba iginagalang ang time, sabi ganun ng anak? Naalala ko tuloy tayo mananampalataya, Ang Pilipino, ganyan eh. Hindi naman, mga Pilipino, pag sinabi na, ng alas 10, lalo sa alas 10 ang worship, ano oras dumarating? Di ba? Pag may meeting tayo sa isang tao, alas 8 usapan, ano oras dumarating? Alas 9. Filipino time. Kaso Japanese to eh. Sabi nung anak, tayo, wala na ba kayong galang sa oras? Anak, relax lang. Di nung patuloy sila sa paglalakbay, eto matindi. Sa paglalakbay nila, siyempre, malayo-layo, nakita nung tatay yung kanyang kapatid, tiyuhin nung anak. Siyempre, matagal nang hindi nakita eh. Kamustahan? Lalo na nag-isip yung paano na to? Siyempre, hindi ka ba, nagmamadali na naman yung anak. Tayo, anak, ngayon ko lang nakita yung kapatid ko. Kwento-kwento muna tayo. Siyempre, di ba, pag magkapatid, matagal na hindi nakita, siyempre, kwento-kwento. Lalo pag Pilipino pa yan, Hindi sa isang upuan lang. Buti, Japanese nga. Di nag-usap-usap po sila, kwento-kwento. Di naano na yung anak, sabi, paano na yung produkto natin? Masisira na to. Sabi ng tatay, anak, relax lang. Lang na kami nakita ng tiyuhin mo. Kaustay mo yung tiyuhin, yung mga pinsan mo. Lumipas po ilang minuto. Yan na, tapos na. Naglalakbay naman sila na. At malapit na sila natanaw nung bata, yung anak, yung pupuntahan nilang syudad. Napatigil na ganyan, Natulala yung anak, malapit na sila. Nagulat yung tatay. Sabi, ano kaya nakita ng anak ko? Biglang yumakap yung anak sa tatay. Umiiyak. Ang sabi, tay, salamat, maraming salamat at hindi ka nagmamadali. Salamat, tay, iyak ng iyak yung tatay. Ay, yung anak. Sa tingin, ano kaya nakita ng anak? Sabi nung anak, tay, salamat. Iyak siya na, umahagol ko. Tay, salamat. Sabi ganun. Salamat, hindi kayo nagmamadali. Ay, nakita ng tatay, alam niyo pa yung lugar na dapat pupunta na. Ito pa yung Hiroshima. Ito pa yung binomba ng mga Amerikano. Wala pong natira kahit isa. Namatay po lahat. Alam mo, minsan sa pagmamadali natin, kapahamakan pala ang nangyayari. Alam mo, kaya ganun na lamang ang pasasalamat ng anak. Sabi niya, kung nagmadali pala kami, isa kami dun sa mamamatay dun sa Hiroshima. Kaya makikita natin, ayaw po ng Diyos na tayo nagmamadali. Kung naniniwala ka na ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay, hindi tayo dapat nagmamadali. If God is in control in everything, dapat hindi tayo nagmamadali. Kung alam natin yung bagay na siya ang may control, ibigay natin sa Kanya. Amen? Sa panahon na gusto natin, di ba, lalo na ngayon, sa panahon natin, gusto natin madalian. Instant coffee. Di ba, dati magtitimpla ka pa niya. Instant noodles. Ano pa? Instant wife, meron na rin. Instant baby, meron na rin. Instant relationship. Lahat gusto madalian na tayo. Lalo sa Japan, Lahat, wala na. Kailangan madali lahat. Kasi busy tao doon. Kaya nakikita natin, kung alam mo may control ang Diyos sa lahat, dapat hindi po tayo nagmamadali. Alam niyo po ba, ang pagmamadali, ayan po ay gawa ng kaaway. Gawa po ng kaaway yan. Kasi po gusto ng Diyos na tayo yung maghintay. Maghintay sa Kanyang kilos, maghintay sa Kanyang pamamaraan, maghintay sa lahat ng bagay. Dapat sinasangguni natin. Kaya po ngayong pong umaga, ang ating mensahe mula sa Diyos, in sure hope, we can wait. Sa Tagalog po, sa tiyak na pag-asa, makapaghihintay tayo. Lalong-lalo na ngayon, sa panahon natin ngayon, iba, malapit na Pasko, wala pang bonus. Wala pang 13-month pay. Wala pa akong hawak para pambibigay ko sa mga inaanak ko. Ilang days na lang po? 10 days. Tama po ako, 10 days. Wala pa kaming siguradong may hain sa 24. Kaya anong sabi ni Lord dito sa Isaiah 40-31? Kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanlulupaypay at nabubuan, ngunit ang mga naghihintay sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Lilipad sila gaya ng isang agila.
Tumakbo man sila, hindi mapapagod. Lumakad man sila, ay hindi manghihina. Ano po yung pinakikita po dito ng verse? Sa mga tao pong lagi nagmamadali, laging pagod. Halimbawa na lang po ang pagyaman. Di ba, gustong-gusto natin yumaman na madaling pamamaraan. At the end of the day, pagod na pagod ka, baliwala ang lahat. Tama po? Sa mga iba, gustong-gusto na mag-asawa. Nagmamadali. At the end, ano nangyari? Sira ang pamilya. Sa pagmamadali po, hindi po yan ang resulta o gusto ng Diyos upang tayo mapagpala, lumigaya sa buhay. Kundi ang pinakamaganda, kung lalong-lalo na ang pag-asa mo ay nasa Kanya, dapat naghihintay ka sa Kanya kung ano yung gustong sabihin sa'yo, kung ano ipagawa ni Lord, kung ano yung bagay na dapat iniintay mo kay Lord. Di po ba? Kasi madalas po tayo bilang Kristyanismo, larawan ng Kristyanismo, dapat lagi tayong relax. Dahil marunong tayong maghintay sa Diyos. Kaya ang mga Kristiyano laging nakangiti eh. Kasi relax lang. Nagpuputo ka ng bulkan, okay lang. Bakit? Kasi ang pag-asa ko nasa Diyos. Iniintay ko na lang dumating yung asphalt dito. Pero hindi, kasi ano ba? Kasi alam mo na ililigtas ng Diyos, hindi mo kailangan matakot, hindi mo kailangan mag-aligaga, hindi mo na Pasko na puputok pa ang bulkan. Hindi. Kasi ang aking pag-asa nasa Diyos, nag-iintay ako sa pagliligtas ng Diyos. Amen? Ang kalakasan ko'y nasa Diyos. Kasi kung patuloy po tayo umaasa sa sarili natin, I tell you, manghihina ka. Tulad sinasabi sa Isaias, mapapagod, manlulupay-pay, minsan nabubuwal ka. At bilang isang Kristiyano, ganyan po ang nangyayari sa atin. Kapag po tayo walang pag-iintay, ugnayan maganda sa Diyos, ano nangyayari? Lumalayo tayo. Pagod na pagod tayo. Ayoko na. Kala ko, Kristiyano, ganito, hindi pala. Kasi ginagawa mo sa sarili mong kakayahan, sa sarili mong lakas. Kaya nangyayari, hindi mo na iniintay si Lord. At marami po, sa panahon po, sa Bible po, makikita po natin, marami po doon na mga pangyayari kung saan hiniintay nila yung paggalaw o pagkilos ng Diyos. Ganon po sila at nangyari po minsan sa AI, di ba? Hindi sila sumangguni sa Diyos kasi nga natalo nila ang Jericho, napakalaki po ng AI, maliit lang. Ang mabigat nun, may ginawa sila na hindi maganda sa Jericho nun. May kinuha sila na hindi para sa kanila. Nung AI, hindi pa sila sumangguni sa Diyos. Hindi sila nag-intay na, Lord, sasakupin ba namin ito? Maliit naman ito eh. Hindi. Nag-isip sila, kaya na natin ito, maliit eh. Ano nangyari po? Natalo po sila kahit maliit doon ang lugar na yun. Hindi po nila inintay yung instruction ni Lord. Hindi po nila inintay yung bagay na dapat sasabihin ni Lord. Kaya nung sila ay nanumbalik na sa Panginoon, nag-intay sila kung anong instruction ni Lord, ano nangyari? Ibinigay sa kanilang AI kung paano nila masasakop ito. Kaya dito, napakahalaga po ng pag-iintay natin sa Diyos sa lahat ng bagay. Lalong-lalo na po sa panahon ng lahi ni Abraham. Inintay nila po ang tagapagligtas 2,000 years ago. Tayo po 4,000 years ago, inintay natin. At hindi naman natin ito nakita ng ating mga mata, pero alam natin, yung paghihintay natin, worth it. Amen? Yung paghihintay natin ay tunay na magbibigay ito lang lalong-lalo na ng maganda sa ating buhay. At ngayon po sa Kapaskor, pag nakikita nga po natin ng yung traffic, mag-iintay ka sa pila pag ikaw ay magbabayad ng pinamili mo, di ba? Kasi sa dami ng tao na eh. Lalong-lalo na po, marami na pong Christmas na nangyayari, na celebration. Ang dami po pag-iintay. Pag tayo nga dito, mga Kristiyano, di ba, magkakainan. O, di ba? Pagkakain, hindi naman kakain ka, pipila ka pa. Mayroon talaga na paghihintay na nangyayari. At yung madalas pa nga, yung mga tao na, hindi naman lahat, di ba? May Sharon. Di pa tapos, di pa makapag-intay, di pa tapos yung may Sharon na. Biro lang po yun. Pero ano ba hinihintay? Ang ano ba sinasabi sa atin? Sa lahat ng oras, lagi tayong kailangan maghintay. Kailangan natin maghintay. Kasi alam natin, sa lahat ng oras, may dahilan ito bakit kailangan natin maghintay. Lalo sa mga kabataan, sa pag-aasawa, no? But lagi sila nagmamadali. Magka-boyfriend, magka-girlfriend. May halimbawa nga po dyan, siyang lalaki. Sabi niya, sinong unang lumabas doon sa pintong iyan? Sabi niya, Lord, yun na ang aking magiging asawa. Yan na. Ang mabigat, yung sinabihin yung pinto na yun, iyo'y kantin.
Kantin po yung tinuro niyang kwarto. Siyempre, una lumalabas doon yung tagapagluto. Medyo malaki. Sabi na nagturo, Lord, maghihintay na lang ako. Ganon tayo minsan, nakatingin tayo sa panlabas. Minsan, ano ba yung inaasahan natin sa buhay? Minsan naitanong nyo na po ba yun? Habang naghihintay ka, anong inaasahan mo? Ngayong Pasko, tatanungin ko po kayo, ano po inaasahan nyo ngayong Pasko? Walang gusto magsalita. Pastor, regalo, syempre, yung bago ngayon. Syempre. Ano? Alam nyo, napakahalaga po natin yung inaasahan natin. Alam natin, kung tiyak ang ating pag-asa, dapat ang unang-una natin binibigyan, dapat share natin yung gospel. Kasi yun yung essence ng kung bakit ipinanganak ang ating Panginoon Kristo na tagapagligtas upang maging, makita nila yung tiyak na pag-asa. Kaya nga ipinanganak siya. Una-una, binibigyan, gusto natin ibigay, yung regalo. Nakakalimutan natin, yung pinaka-best gift ay ang ating Panginoon Kristo. Amen? Kung ikaw ay may tiyak na ng pag-asa, dapat ito yung sinishare mo. Hindi ko mo naman sinasabing huwag kayong magbibigay ng regalo, pero ang the best gift na pwede natin ibigay ay ang kaligtasan ng ating Panginoong Jesus. Naalala ko nga po nung tinanong ng mga alagad si Jesus, sabi niya, Panginoon, kailan po kayo babalik? Ano po sinagot ni Jesus? Hindi po yung oras o panahon. Anong sinabi niya? Ito gawin nyo. Share nyo yung salita ng Diyos, i-share nyo yung mabuting balita, at gawin nyo po sila mga disipulo nyo at sumunod sa akin. Nakita nyo, hindi sinagot ni Lord? Kasi alam ng Panginoon na ang pag-alala sa Kapaskuhan ay pagbabahagi ng pag-asa sa iba. Alam natin, naniniwala ba kayo ipinanganak si Jesus? Naniniwala po kayo? Amen. Kung naniniwala tayong pinanganak si Jesus, hindi naniniwala tayong babalik siya. Kasi hindi pwede mangyari bumalik, hindi ipinanganak. Kaya kailangan muna mangyari yun. Pag nangyari yun, ibig sabihin may pangyayari na pagbabalik. May pangyayari, may pag-asa tayo. Hindi lamang mga Israelita, lalong-lalo na po tayo na mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya po napakahalaga ngayong Pasko, makita natin yung pinakamagandang natanggap natin, yung pinakamagandang natanggap natin, iibahagi natin sa iba. Hindi po masama. Pag abang nagbibigay ka ng regalo, anak, inaanak, kilala mo ba si Jesus? Natanggap mo na ba yung pwede naman eh. Di ba? Pinakamaganda yun na ibahagi natin yung pag-asa na meron tayo. Kasi yun yung sineselebrate natin, yung essence ng kapanganakan ng ating Panginoon Kristo, ito yung pag-asa. Kaya yung pag-asa na ito, kailangan habang tayo nag-iintay. Kasi nga, natanggap na natin yung pag-asa yun. Ang mahalaga sa pag-iintay natin. Hindi po tayo naghihintay na gano'n na lang, hintay ko si Lord, tutungan na ako. No. Sa paghihintay po, dapat may ginagawa tayo. Ano niyo po sabi ni Ann Boscamp, sabi dito, this waiting on God is the very real work of the people of God. Yung paghihintay sa Diyos, ito ang isang trabaho na dapat mayroon kang Kristyano. Ako po, ayaw ko po naghihintay. Alam po yun ang anak ko. Ayaw ko maghihintay. Lalong-lalo ako po yung maaga sa lugar, tapos paghihintay mo ko na 1 oras. Ayaw ko po. Pero sa atin po, pag sa Panginoon po ang paghihintay, okay lang. Bakit? Kasi po, yan po dapat mayroon pang puso ang Kristyano. Meron po tayong puso naghihintay po sa ating Panginoon. Yung pag-asang tiyak, dapat iniintay. Alam natin, meron tayo niya, pero yung iniintay natin, yung pagdating, yung kaganapan ng tiyak na pag-asa, dapat meron tayo niyan. At ang paghihintay. Alam niyo po ba, naalala ko tuloy yung kanta ni John Waller. Alam si John Waller? Yung kumanta po ng While I'm Waiting. Hindi ko nakakanta yan. Pag ginanta ko po ito, baka magkawalaan po kayo eh. Ano po yung sinasabi yung lyrics? Lyrics na lang po, sabi dito. I'm waiting on you, Lord. I am hopeful, I am waiting on you, Lord. Though it is painful, but patiently I will wait. I will move ahead bold and confident, taking every step in obedience. Sa chorus po, while I'm waiting, I will serve you. While I'm waiting, I will worship. While I'm waiting, I will not faint. At susunod po ito, I'll be running the race even while I wait. I'm waiting on you, Lord. I am peaceful. I am waiting on you, Lord.
Thought it's not easy, no, but faithfully I will wait. Yes, I will wait. Ang ganda ng lyrics. Sabi niya, Lord, ako'y maghihintay sa iyo, Panginoon. May pag-asa ako sa iyo maghihintay, Panginoon, kahit ito'y masakit. Kahit ako'y nakakaranas ng hindi maganda, pero patiently, I will wait on you, Lord. Sabi ganon, I will move in bold confidence and every step of obedience. Lord, kikilos pa rin ako na may pagsunod sa iyo with boldness in my heart. Habang ako'y naghihintay, maglilingkod ako. Habang ako'y naghihintay, magwo-worship ako sa iyo, Panginoon. Habang ako'y naghihintay, hindi ako panghihinaan. Ganun po dapat ang paghihintay ng isang Kristiyano. Nakatulad, marami po, napakaganda po ng lyrics dito sinasabi ni John Waller. Kasi nga, marami tayong pagkakataon na tanggap na natin yung tiyak na pag-asa, and then okay na. Yan, nagkakaroon ng problema ang Kristiyano while tayo naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa mo? Kaya maraming Kristiyano nawawala sa relasyon sa Panginoon, walang ugnayan kasi nga, okay, natanggap ko na eh. Okay na yun. Hindi. Kasi hindi, kaya nga buhay ka pa eh. Tingnan mo katabi mo. Buhay yan. Buhay yan. Kaya nga nandito yan kasi may layunin pa ang Diyos. Hindi pa tapos sa iyo ang Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi pa tapos sa iyo si Lord. Kaya nga may gagawin ka eh. Kasi kung tapos na si Lord, kinuha ka na. May layunin pa si Lord habang nag-iintay tayo sa pagbabalik niya. May layunin, napakaganda ng awitin. Gusto niyo po, i-download niyo. Napakaganda pong awitin ito. Kasi nga, maraming pagkakataon, hindi tayo nag-iintay doon sa ayon. Kaya pag tayo nag-iintay sa Panginoon, dapat mag-iintay tayo na may pananabik. Sino may nag-iintay ka na tuwan-tuwa ka pa? Ako hindi ganun. Pag ako naghihintay, galit na galit ako. Sakit. Talagang nagagalit ako. Siyempre, kanina pa ako naghihintay eh. Di ba? Sino ba naman dito naghihintay na tuwan-tuwa ka? Nasa initan ka pa. Ay, nakapila ka ng maayuda. Haba ng pila, no? Lalo na mga Christmas, ang haba. Hindi ka matutuwa. Pero meron tayong pag-uusapan kung saan, ano yung nakakaalala ng last message natin? Sino bang tauhan yung last message natin? Yung nakakaalala? Si Elizabeth, saka sino? Alatang di gayo. Si Zacarias, ayan. Meron na naman tayo isang tao na kung saan, bakit siya nakasama dun sa pangyayari dun sa kapanganakan ng ating Panginoong Yesus. Ito po una-una, maghintay na may pananabik. Makikita po natin sa Lucas 2:25. Sabi dito, noon ay may isang lalaki sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon. Ayan. Sino po yung character po natin ngayon? Sino po? Simeon. Ayan, okay. Ang lalaki ito'y matuwid at masipag sa kabanalan na naghihintay sa kaaliwan ng Israel at nasa kanya ang Espiritu Santo. Ang pangalan, alam niyo po ba yung pangalan Simeon nangangahulugan po ng always ready to receive? Alam niyo po, lahat ng taong ginamit ng Panginoon sa kanyang kapanganakan, may kaugnayan po. Di ba? Kasi si Zacarias, di ba, ang Diyos ay umaalala sa kanyang pangako. Si Elizabeth, tumutupad sa kanyang pangako, ibig sabihin ng kanyang pangalan. At si Simeon, always ready to receive. Laging nakahanda na tumanggap. Yung baga sa siya yung tao na todong-todo. Ganun siya lagi, ganun ang kanyang katauhan bilang Simeon. Okay? Siya ay namumuhay ng matuwid at kabanalan dahil sa pananampalataya. Alam niyo po ba matanda na si Simeon? Mamaya, babalikan po natin yung verse para malaman niyo po kung talagang matanda siya. Saan ipinapakita rito na habang siya'y nahihintay, may pananabik sa pag-asa, anong ginawa niya? Matuwid at masipag sa kabanalan na naghihintay sa kaaliwan. Ito yung pagliligtas ng Diyos. Alam niyo po, once na tayo tumanggap sa pag-asang yan, dapat masaya ka. Masaya ka dapat, yung pag-asa na tanggap mo. Masaya ka dapat kapaskuhan, dapat pag dumadating ang Pasko, masaya tayo eh. Hindi tayo punong-puno ng problema, hindi tayo punong-puno ng alalahanin. Kasi alam mo, yung Pasko na sineselebrate mo, ito'y nagpapakita ng kaaliwan ng pagliligtas ng sangkatauhan. Kaya minsan madalas mo, ang Pasko, ba't kayo ka? Kasi wala akong pira eh. Kaya sabi ko sa inyo, ang great na pangangailangan ng tao, hindi pinansyal. Kasi kung pinansyal ang binigay ng Lord, economies. Alam niyo, pinaka-great na kailangan ng tao? Kapatawaran.
Kaya ibinigay niya si Jesus. Amen? Kaya pag kahit wala kang pera sa Pasko, okay lang. Bakit? Meron kang pinakamayaman sa buhay mo ang ating Panginoon. Amen? Tsaka huwag kayong mag-alala, hindi tayo pababayaan ni Lord. Kasi effective na si Lord. Ilang taon ka na dito na pagdating ba ng Pasko, Kapaskuhan, ganun ba katindi ang buhay mo? Hindi naman eh. Kundi ipinapakita ng ni Lord na magiging alin, may pananabik tayong naghihintay, lalong-lalo na po sa kanyang pagbabalik. Katulad po ni Simeon, na may pananabik habang ginagawa niya yung kalooban ng Diyos. Napakahalaga po na dapat ginagawa natin kalooban ng Diyos. At ang ating pananampalataya, katulad ni Simeon, na kahit ilang taon na, hinihintay nila yung pagdating ng tagapagligtas na si Jesus. Kahit umabot na siya sa katandaan, anong ginagawa niya? Todo pa rin siya sa kanyang pananampalataya. Ano po ba ang maganda pag todo tayo sa pananampalataya? Ano po sabi sa Hebreo 11:6? At kung walang pananampalataya ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ng gantimpala sa mga masigasig na umahanap sa Kanya. Ayaw ng Diyos ang pananampalataya mo, hindi todo. Kasi alam mo, ang Diyos todo eh. Bakit? Lahat ibinigay na sa atin. Maging ang kanyang kaisa-isang anak, ibinigay sa iyo. Ibig sabihin, kung si Lord, kung kumilos para ibigay sa kanyang minamahal na tao, todo siya. Ang nakakalungkot, hindi tayo todo sa ating pananampalataya. Hindi tayo ganon. Dapat sa lahat ng bagay, todo tayo. Halimbawa sa mag-asawa na lang. Pag ang asawa mo, half-lap lang, hindi todo, anong mangyayari? Di ba? Mahal ko yung asawa ko, 50-50 lang. Kapag Monday to Wednesday, mahal ko siya. Pag Thursday to Sunday, hindi kita mahal. Susunod lang ako pag gusto ko. 50-50 lang eh. Pangit, maganda. Ganon din sa ating pananampalataya. Kung ating pananampalataya, ito yung sinasabi na lukewarm o maligamgam, ayaw ng Diyos yan, isusuka ka niya. Gusto na ng Diyos todo-todo. Gusto ng Diyos, pag pumunta ka rito sa church, todo. Hindi yung pagpunta mo sa church, ikaw pa yung unang-unang umuwi. Ikaw na nahuling pumasok, ikaw pa yung unang-unang uuwi. Yun po nakakalungkot. Pag tayo makikinig, kanto. Tingin ka sa oras. Todo ba yun? Si Simeon hindi. Kahit umabot na siya ng katandaan niya, alam niyo yung kanyang tagapagligtas darating, yung tiyak na pag-asa pupunta sa kanya, makikita niya eye to eye talaga. Kahit matanda na siya, alam niyo, may pananabik pa rin siya. Yung paggawa at pagkilos ng kalooban ng Diyos, ginagawa niya kasi todo-todo siya kung sumampalataya sa Diyos. At pag todo tayo, katulad ni Simeon, sabi dito, naghihintay na may pananabik dahil anak ka ng Diyos. Alam kasi ni Simeon, na siya'y mamamayan ng Diyos. Talagang tinalaga sila ang mga Israelita. Alam nila na sila'y pinili ng Diyos. Kaya ganoon na lamang ang kanyang pananampalataya. We are the chosen people. Tayo, mga anak tayo ng Diyos. Amen? Sino dito mga anak ng Diyos? Pakitaas ang kamay. Kaway-kaway tayo. Bakit? Ano ba kaugnayan nito sa atin habang tayo may pananabik? Kasi pag ikaw ay anak ng Diyos, halimbawa na lang, ang tatay mo may dalang galing sa malayong lugar, alam mo may dalang gantimpala, pasalubong siya anak eh. May pananabik o wala? Di ba? Ang tagal naman ni tatay. Baka na-traffic. Hindi. May regalo kasi sa akin si tatay. May bibigay sa akin. Pangako niya eh. Ganon sa Simeon. Kasi alam niya na siya anak ng Diyos. Siya mamamayan ng Diyos. Chosen people. Alam niya na may darating na tagapagligtas. May pag-asang darating. Ganon ang pananabik niya. Kahit ako'y matanda na. Bakit? Alam ko kasi may regalo sa akin ng Diyos. Ito yung regalo ng tagapagligtas. At lalo pa tayo. Sinabi, anak tayo ng Diyos. Ano sabi sa unang Juan 3:2-3? Mga minamahal, mga anak tayo ng Diyos. Praise God! Di ba? Anak tayo ng Diyos. Ngunit hindi pa nahayag kung magiging ano tayo sa hinaharap. Alam natin sa pagbabalik ni Kristo tayo magiging katulad niya dahil makikita natin kung sino talaga siya. Kaya ang sino mang may ganitong pag-asa, take note, kay Kristo ay dapat maging matuwid sa kanyang buhay tulad ng buhay ni Kristo na matuwid. Anak ka ng Diyos. Kaya dapat may pag-asa ka. May pag-asa ka na mababago ka.
Kasi ngayon po talaga, wala naman perfecto eh. Kaya nga sabi, magiging ganap lang ito sa pagbabalik, pag tayo face to face na. Pag tayo nakaharap ng Panginoon, magiging perfecto na tayo. Katulad niya. Pero ang kagandahan, may pananabik pa rin tayo kahit hindi tayo perfecto. Bakit? Kasi pinatawad na tayo sa ating kasalanan. Gagawin mo pala yung kasalanan na yun, pinatawad ka na ni Lord. Ganon ang Diyos natin. Amen? Ganon siya. Kaya mapupuno ka pa rin ng kagalakan. May pananabik ka. Bakit? Anak ka ng Diyos. Kaya sa atin, di ba, yung mga ating mga mahal sa buhay, ang tagal magbago hanggang ngayon. Nakailang Christmas na. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Dapat may pananabik. Bakit? Hindi pa naman bumabalik si Lord. Kaya nga hindi pa bumabalik. Marami pa rin ang hindi na bumabalik sa Kanya, sumasampalataya. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Pastor, 30 years na, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang aking pinsan, ang aking kamag-anak, aking kaklase hanggang ngayon, huwag kang mawalan ng pag-asa. Kasi ang pag-asa mo, buhay at tiyak. Amen? Kami, kahit sa sarili natin, Pastor, nahiyan na, huwag kang mawalan ng pag-asa. Tuloy lang. Magkaroon ka ng pananabik na mababago ka. Kasi nga, sabi ko sa inyo, hanggat buhay ka, hindi pa tapos sa iyo si Lord. Kapag nangyari na yon, baka tapusin ka na ni Lord. Kasi pag tinapos ka ni Lord, ibig sabihin, tapos na sa'yo si Lord. Mabigat na lang kung tinapos ka ni Lord na wala ka sa Kanya. Kaya nga mahalaga pa rin yung ating pananabik, lalo sa pag-asang ito, na dahil tayo mga anak ng Diyos, ito ang magpapatigil sa atin na magpatuloy sa paggawa ng kasalanan. Kaya nga di ba? Pag anak ka ng Diyos, dapat yung quality ni Lord nasa iyo. Kaya pag tinanong, Kristiyano ka ba? Hindi halata eh. Kasi nga hindi nakikita eh. Kaya pag kiniklaim natin na anak tayo ng Diyos, dapat kiniklaim natin yung mga traits ni Lord, yung kanyang katauhan, yung kanyang mga pag-uugali. Ano po sabi sa unang Juan 3:9? Sabi po, ang sino man naging anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Ang po sabi po dito, hindi po sinasabing mawawalan tayo ng kasalanan, kundi nagpapatuloy. Ibig sabihin po na sinasapamuhay natin yung kasalanan. Magkaiba po yun. Baka sabihin nyo, Pastor, magiging perfecto. Hindi ka magiging perfecto. Pero hindi ka na nagpapatuloy sa kasalanan na yon. Sabi dito, dahil ang katangian ng Diyos ay nasa Kanya na. At dahil nga ang Diyos ay Kanyang Ama, hindi siya nagpapatuloy sa kasalanan. Kaya may pananabik tayo eh. Kasi alam mo, naka-inspire na we are not perfect. We have a perfect God. Amen? Meron tayong perfectong Diyos na alam niya yung kahinaan mo, alam niya yung mga pagkukulang mo, alam niya yung pagre-rebelde mo. May pananabik pa rin tayo sa pag-asa na meron tayo because of our mga kahinaan, mga bagay na nakakagawa tayo ng kasalanan, alam ni Lord yan. Kaya kahit tayo'y ganito na tagal-tagal kung mabago, okay lang yun. Diba sabi ko sa inyo, mas maganda yung 3 step forward, 2, 3, 2 step backward lang, 1, 2. Okay, di ba? Mayroon pa tayong step na forward. Ibig sabihin, magpatuloy ka lang. Magpatuloy ka lang. Kasi alam naman ni Lord yan eh. Pero alam din ni Lord na dapat tayo bilang mga anak ng Diyos, nababago tayo. Lalo-lalo, papasok na naman ang New Year, ano? Mga New Year's resolution, ayan. Mga bucket list na mga dapat na gagawin ko na hindi ko nagawa last year. Ang nangyayari, paulit-ulit lang eh. Bakit? Kasi hindi ka naghihintay sa Diyos. Mag-intay ka. Magkaroon tayo ng pananabik sa ating Panginoon. Magkaroon tayo ng saan? Kung saan nangyari ito sa patnubay ng banal na Espiritu. Si Simeon ay nagkaroon ng pananabik, lalong-lalo na po pagkatulong mo ang banal na Espiritu. Ano po sabi sa Lucas 2:27? Nang araw na iyon sa patnubay ng banal na Espiritu, ay pumunta siya sa templo at ang dalhin doon ni Maria at Jose, si Jesus upang ihandog sa Panginoon. Ayon sa kautusan, nakita ni Simeon ang sanggol. Alam niyo, ang panahon po nito, napakaraming tao. Kasi ito po yung paghahandog sa kautusan ng firstborn child. Kailangan, ito po hinahandog. At nangyayari po yun. Alam niyo po, sa patnubay ng Banal Espiritu, bigla na lang napunta si Simeon sa templo. Dinala siya doon upang makita niyo yung kaganapan ng pagsilang, ng pag-asa ng Israelita noon, na punusa talaga sila ng mga paghihirap. Kasi kahit sila po ay malaya na, under pa rin po sila ng Roman Empire. Hindi sila malaya, hindi sila makakilos ng gusto. Kaya hinihintay nila yung tagapagligtas. Kaya nung kahit si Simeon ay matanda na, talagang may pananabik siya kasi pangako ng Diyos yun at tiyak na pag-asa.
At yun ay nangyari pa yung pananabik dahil sa tulong ng banal na Espiritu. Sa atin po ganun din. Huwag po tayong umasa sa sarili natin. Huwag tayong umasa sa kakayahan natin. Huwag tayong umasa sa karunungan natin. Kung anong meron tayo. Kundi umasa ka sa kilos ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Kasi doon maipapakita na meron tayong pananabik. Kaya minsan nawawalan tayo ng excitement sa pagbabalik ng ating Panginoon, sa ating ginagawa. Kasi hindi man tayo kumikilos by Spirit. We're not walking in the Spirit. Hindi tayo lumalakad sa Espiritu. Kaya minsan tamad na tamad, ayoko na mag-church. Hindi pa naman dating si Jesus. Di ba? Ayoko muna, malamig. Ayoko tumayo. Ayoko mag-temple group kasi tinatamad ako. Walang pananabik. Pero pag tayo kumikilos ng may kasamang banal na Espiritu, meron tong pananabik dahil tayo nakakapamuhay ng maayos. Alam niyo po ba pag ang isang taong anak ng Diyos ay nakakapamuhay by the Spirit? Ito po sinasabi sa Efeso 5:18-19, sabi po, huwag kayong maglalasing dahil nakakasira ito ng maayos na pamumuhay. Lalo na ngayon, Christmas. Ang daming mga, di ba? Alam na, sabi dito, sa halip, hayaan ninyo mapuspos kayo ng banal na Espiritu. Sa pagtitipon nyo, katulad dito, pagtitipon nyo, umawit kayo ng mga salmo, himno, at iba pang mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Kaya pag tayo lalo nang, alam mo nang parating na ang ating Panginoon, dapat doon tayo masigasig na umaatin ng church. Tayo masigasig tayo, mag-Christmas na. Ano tayo sa mga Christmas party? Di. Pag ikaw'y napuspos ng banal na Espiritu, alam niyo po pag napuspos ng banal na Espiritu, we hunger. Tayo po ay gutom sa kanyang salita. Gutom tayo sa pananabik ng mga ganitong pagtitipon. Nananabig tayo sa makaniig natin ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Yun po ang puspos ng banal na Espiritu. Kaya ganyan po ang nangyari kay Simeon. Na kahit sa matanda na kahit ugod-ugod na siya, napuspos siya ng banal na Espiritu. Nasa kanya ang banal na Espiritu. Ang kanyang kalooban, ang kanyang kaisipan ay masunod yung kalooban ng Diyos na makita yung tagapagligtas, na madama yung pag-asa na higit pa sa binibigay ng mundong ito. Makikita natin yung puspos. Minsan tayo kasi yung kapuspusan ng banal na Espiritu, kapag nagsasayaw ka, hindi po masama yun, nagdululundag ka. Di ba gano'n? Puspos ng banal na Espiritu. Alam niyo po, ang puspos ng banal na Espiritu, yung kalooban ng Diyos ang ginagawa. Kasi pagkatapos ng awitan, okay na. Tapos na, hindi wala na. Paano yung next day? The other day? Ang kapuspusan dapat to isinasapamuhay po ito. Pagpupuri ng buong puso. Ang gusto po ng Panginoon, kinakausap siya. Puspos ka ng banal na Espiritu, ayaw mo manalangin, ayaw mo mag-devotion. Si Simeon hindi. Kaya nung siya ay nanabik sa Panginoon, tinulungan siya ng banal na Espiritu upang yung kapanabigan ng iyan ay magpatuloy sa kanya. Magpatuloy upang masunod niya ang kalooban ng Panginoon. At dapat alamin natin ang kalooban ng Diyos sa lahat ng bagay. Dapat alamin natin, hindi na yung, baka, ito na yun. Hindi. Sa pamamagitan po ng banal na Espiritu na ipinagkaloob sa atin lahat yan. Wala sino man ang wala, lalo ng mga sumasampalataya. Kaya nung umakit sa ang Panginoon, di ba, iniiwan ko sa inyo ang banal na Espiritu na gagabay at papatnubay sa inyo. Kaya napakahalaga po sa ating paghihintay, may pananabik, ito po may tulong ng ating Panginoon, ng banal na Espiritu. At ang pangalawa po, dapat sa paghihintay natin, meron tayong masayang pagtatyaga. Masaya ka? Ano man ang nangyayari ngayon, masaya ka? Hindi mo katabi mo? Masaya ba? Parang lungkot, Parang hindi nakikita yung kahulugan ng Pasko. Kasi yung pag ang Pasko, pag maraming kang bitbit na regalo, paldo yung bulsa, yan ang Pasko, may bonus . Pero pagdating sa pagtatyaga, Pastor, ikaw na lang. Nakasimangot ka pa. Pero si Simeon hindi . Masaya siya sa pagtatyaga. Ano po sinabi dito sa Lucas 2:28-31? Kinarga niya ito at pinuri ang Diyos. Ito yung si Jesus. Bata pa lang sanggol. Kinarga niya at pinuri niya ang Diyos. Sinabi niya, Panginoon, maaari niyo na akong kunin na inyong lingkod. Kasi nasabi niya ito, matanda na siya . Okay, natupad na ang pangako niyo sa akin. Mamamatay na ako ng mapayapa. Ibig sabihin ng Pasko, mapayapa ang buhay, ang bigay nito sa atin. Hindi ito magbibigay sa inyo ng kabigatan, alalahanin, kundi kapayapaan katulad ni Simeon. Dahil nakita na ng sarili ko mga mata ang tagapagligtas na inhanda ninyo para sa lahat ng tao.
Si Simeon, matanda na siya, mamamatay na nga. Sabi niya, Lord, pwede na ako mamatay. Ibig sabihin, matanda na siya. Matanda na siya, nagtsatsaga pa rin siya, iniintay yung kanilang alin, yung pag-asang tagapagligtas. Kahit uugod-ugod na tuloy pa rin siya sa pagsunod sa Panginoon. Kahit alam mo na maraming tao sa templo at dahil sa patnubay ng banal na Espiritu, ano nangyari? Matyaga pa rin siya, masaya pa rin siya. Kaya nakita niya si Jesus, kinaraga niya. Hindi naman niya sinabi na, ang tagal-tagal ko naghintay. Ilang taon na ako? Diba? Ilang taon na ako nagtsatsaga sa pagbabalik mo. Hindi man sinabi. Ano sinabi? Kinarga niya ito at pinuri ang Diyos. May nagpupuri ba nakasimangot? May nagpupuri bang hindi masaya? Lahat masaya. Kaya nga nung ginawa niya to, sinabi niya, ang tagal ko nagtsaga, Panginoon, pero masaya ko. At ngayon, natagpuan ko na yung tagapagligtas. Sa pamamagitan naman ng mata ko, nakita ko na. Tayo kaya, sa ating pagsunod sa Diyos, masaya kaya tayo? Kapag umulan na Lord, hindi mo na ako maulan. Hindi mo na ako kasi pagod ako Hindi mo kasiyahan ang pagtsatsaga mo sa Panginoon. Ang pagsilang na ating tagapagligtas nagbibigay ng kapayapaan kay Simeon. Yun na sinasabi ko. Sa pagtsatsaga natin, ano ba bigay nito? Naghihintay na may masayang pagtsatsaga dahil ito ay nagpapabuti ng ating pagkatao. Nung nagtyaga si Simeon sa tagal mo, matanda na nung nakita niya na yung tagapagligtas. Pero ito ay nagbigay ng mabuting pagkatao sa kanya. Ano po sabi sa Roma 5:3-4? At nagagalit din tayo na kahit dumaranas tayo ng mga paghihirap, dahil natuto tayong magtiis. Sa paghihirap na ating nararanasan, nakapagtitiis tayo. Tama? Ano sabi dito? Alam natin ang pagtitiis ay nagpapabuti ng ating pagkatao. Si Simeon ay nagtiis na masaya, nagtsatsaga siya. Kaya yung buhay niya naging mabuti siya. Hindi siya umalis, hindi siya nawalan ng pag-asa. At kung mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayo na makikibahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. Kaya tayo nagtitiis dahil may pag-asa tayo. Amen? Sino may pag-asa ng Diyos? Magtiis tayo. Kahit ngayon naiinita ko, labas ako naiinitan, dito tuyo, dito basa Okay lang, bakit? Kasi yung pag-asa ko nasa Diyos. Na dating yung panahon yung pupuntahan ko, hindi lang aircon. Tayo dito, habang nakaupo kayo, tagal ni Pastor, nakawa na nga. Magtiis ka, nagpapabuti sa pagkatao mo, naririnig mo ang salita ng Diyos. Linggo, dapat may pupuntahan ka, may birthday, dapat may sa mall, may mga sale ngayon. Magtiis ka para sa Diyos. Alam mo kasi, yung pag-asa mo na makibahagi tayo pag dumating yung kadakilaan ng Diyos. Kasi kawawa yung mga tao na hindi nagtitiis, lumalayo, kaya pagdating na pagbabalik ni Jesus, mapapahiya kayo. Yun ang sabi ni Lord. Bilang tayo may pag-asa, nagtsatsaga tayo, masaya tayo. Na kahit tayo every Sunday na tayo nakikita natin, may gagawin tayo, priority natin ng Sunday, ang temple group, ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, ang ating patotoo, number 1 yan, sa pagtsatsaga natin. Ako po madalas ganyan nagtatawanan na masaya ka pa? Diba dati ang buhay mo ang saya? Pakanta-kanta ka. Yan. Mga video lovers dito. Diba? Pag may nainuman, may kanta-kanta na, lalo sa ngayong Pasko. Diba? Yun yung favorite My Way. Paborito ng mga taga-Floodway yan Along the highway. Ayun, kasi pagtsatsaga yun, hindi ka ginagawa yung at dati mo masamang ugali, hindi mo na ginagawa. Pagtsatsaga yun, pero ano nangyayari? Nagpapabuti ng ating pagkatao. Nagiging matuwid tayo, kaya masaya tayo Sa pagtsatsaga natin, kahit tayo pinagtatawanan ng kapitbahay nito, ito si every Sunday, nag-church, may pinupunta pang temple group, hindi na sumasama sa mga kasiyahan ng mundo. Nagtsatsaga tayo sa mga panlalait nila. Okay lang, bakit? Nagpapabuti sa atin bilang mananampalataya. Amen? Ipinapakita lang natin na anak tayo ng Diyos. Hindi tayo taga-sanlibutan. Huwag nating iangkop na ang ating buhay dito sa mundo. Kasi tayo yung mamamayan ng langit. Huwag natin ipus na ipus. Di ba? Ganun na nangyayari, lalong-lalo ng mga kabataan. Nasanay na sa mga Korean. Kaya minsan, pag nag-uusap, anyong sa'yo, anyong sa akin. Di ba?
Hindi tayo taga doon. Mamamayan tayo ng langit. Kaya nga, lalo na ngayon, ang dami-dami, di ba? Sa paghihintay natin, may masa tayong patyaga upang hindi tayo panghinaan ng loob. Ayan eh. Ano sabi po dito sa 2 Corinthians 4:16? Iyan ang dahilan kung bakit hindi kami pinanghihinaan ng loob, sabi ni Apostol Paul. Kahit na unti-unting humihina ang aking katawan, patuloy na lumalakas ang aming espiritu. Si Simeon, kahit matanda na, uugod-ugod, bakit? Hindi siya pinanghinaan ng loob. Masaya siya sa pagtsatsaga. Kasi pag masaya ka sa pagtsatsaga, ano man ang mangyari, manghina man ang iyong katawan, tuloy ka pa rin kay Lord. Kasi ang pinakamagandang dahilan, kahit ugod-ugod ka na, nakaluhod ka na, pero patuloy ka pa rin. Amen? You are more than conqueror. Hindi, huwag kang panghinaan ng loob. Tuloy lang tayo. Laban lang. Hanggang sa huli, bakit? Masaya ka. Sa pagtsatsaga mo, alam mo kasi at the end, yung pupuntahan mo, ang pinakamagandang lugar na pwedeng puntahan talaga ng tao, ang kasama ang ating Panginoon. Kasi sabi nga niya, Lord, kunin mo na lang ako, mamamatay na ako. Kasi alam niya eh. Matanda na siya, alam niya. Magtiyaga tayong masaya. Kahit may edad na tayo, magtiyaga ka. Ang mahalaga, itinatayo mo ang karangalan ng pangalan ng Panginoon. Hindi kailangan magmadali ka. Hindi kailangan malakas ka. Ang mahalaga, ginagawa natin ang kalooban ng Diyos at hindi tayo pinanghihinaan ng loob. Laban lang. Kasi alam natin, hindi naman mag-aang ang laban dito, lalo na sa spiritual, sa ating pananampalataya. Ang pinakamaganda, lumalaban ka. Hindi ka pinanghihinaan ng loob. Bakit? Ang Diyos kasi nga, hindi nagbibilang eh. Katulad po sila Mary at Joseph, si Jose. Alam niyo bakit? Kasi kailangan nila handog si Jesus. Sa paghandog, kailangan may i-offer ka. Ang pinakamababang offer pag pag mahirap pa, isang bato-bato at saka kalapate. Totoo yun ang i-offer mo. Kaya pag mahirap pa talaga, yun ang i-offer mo. Pero sa kanyang kahirapan, nag-offer pa rin sila sa Panginoon. Tayo kaya, nagbibilang ba tayo pagdating sa Panginoon? Mahilig ba tayo magbilang? Si Lord hindi nagbibilang. Bakit? Sabi sa Hebreo 12:2, itoon natin ang ating Panginoong Jesus na siyang sandigan ng ating pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil inisip niya ang kaligayahan naghihintay sa Kanya. At ngayon, nakaupo na siya sa kanang trono ng Diyos. Alam niyo po, nung nahihirapan si Jesus sa krus, masaya siya. Para sa atin, para sa iyo, para sa atin lahat. Masaya siya sa pagtitiis. Alam niya na mamamatay siya, hindi niya inano ang tao. Yung pinagaling niya, yung pinalayas niya yung mga masamang espiritu, yung mga pinalaya niya, hindi niya kinondem. Kundi sabi niya, Lord, patawarin niyo po sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Yan ang Diyos natin. Tinitiis ang lahat para sa atin. Ang Diyos, sino ba tayo? Pero masaya sa ibinigay ang kanyang bugtong na anak para sa kaligtasan ng lahat. Yan nga po yung essence ng kapanganakan upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, ng pag-asa. Tiniis niya, kaya tayo habang tayo nagtitiis, okay lang. May pananabik tayo na masaya tayo doon sa pagtitiis natin. Kasi si Jesus, masaya siya nung siya grabe, no? Masaya, ipapako ko sa krus. Kasi bakit? Kasi yung pagtitiis natin, meron itong gantimpala. Gantimpala na makasama siya sa walang hanggan. Kaya ganun si Lord. Kaya pag tayo nagtitiis ngayon, Kapaskuhan, hindi ka magbibidyo okay. Kasi madalas ganyan, di ba? Kailangan magpatugtog ka, kailangan may masaya kayo, may inuman, kailangan maraming pagkain, feast. Pero huwag naman po sanang maging feast, iuutang mo pa. Parang nakausap po yung pastor natin sa Cagayan. Marami po kasi doon yung uutang para lang maghanda. Hindi po yan ang essence o yung kapanganakan ng Jesus. Ang kapanganakan po ng ating Panginoong Jesus, masaya ka sa pagtitiis. Amen? Hindi ko naman sinasabi maghihirap ka lalo, ayoko na magkikisano, pastor. No. Magtiis ka ngayon lang. Kung ano yung pinagtitiisan mo, hindi panandaliin na hindi magtatagal yan. Sabi ko sa inyo, nangyari na sa akin yan. Proven ko na yan. Nang nagtiis lang ako, panandalian lang, pero walang hanggang kaligayahan ang bigay ng Diyos. Amen? Tanggapin mo yun.
ngayong Kapaskuhan. At sa ating paghihintay, maging masaya tayo. Sa pagtsatsaga, alam natin mapapabuti tayo. Mag-end tayo sa ating ganitong sitwasyon na kung saan nagtitiis tayo, pero masaya ka. Alam natin, diba, Lord, ang tagal mo Tsaga ka, katulad ni Simeon. Nung nakita niya yung kaganapan ng tiyak na pag-asa sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, magpupuri ang lahat sa Kanya. Amen? At sasabihin mo, Lord, hindi pala kasayangan ang magtsagang maghintay sa'yo. Amen. Nung naintay ng mga Israelita ang pagsilang mo, kami pa kaya ng mga hintil na hindi talaga sakop ng iyong pangako, pero naging sakop kami dahil sa biyaya at awa mo, Panginoon. Kaya ngayong Kapaskuhan, i-celebrate natin. Ano i-celebrate natin? Ang katapatan ng Diyos. Amen? Ang pagtsatsaga ng Diyos para sa atin. Kasi titingnan natin, pagtsatsagaan pa ba yan? Hindi na Pero dahil pag-ibig ng Diyos ay nasa atin, nasa Kanya at sa atin, pinagtsatsagaan tayo na masaya. Amen? Palakpakan natin na malakas ang Panginoon. Let us bow our head and close your eyes. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, napakabuti mo. Puno kayo ng biyaya. Iyong salita, Panginoon, na lalo kami na naniniwala na kayo'y tunay na ipinanganak. Hindi po ito kwentong barbero o kwentong sa kanto lamang. Ito ba'y pinatutuhanan ng maraming tao nakasaksi. At salamat po, Panginoon, dahil sa pagsilang mo, sumilang ang pag-asa. Sa panahon ng mga Israelita, 1,000, Panginoon, 1,000 taon ang lumipas para maghintay. Pero Lord, isa na rito si Simeon, na may natutong maghintay sa tiyak na pag-asa. May pananabik siya rito. At higit sa lahat, matyaga siya at masaya siya sa pagtsatsagang ito, Panginoon. Lord, kami naririto ngayon, Panginoon. Bigyan niyo kami ng puso katulad ni Simeon. Todo sa pananampalataya. Hindi 50-50, hindi maligamgam. Kundi, Lord, talagang taus-puso kami sumasamba sa iyo. Lalo pa't sinasabi niyo, nalalapit na yung pagbabalik. Lord, maging instrumento ng aming lalong pag-aapoy, Panginoon. Yung aming pananampalataya, hindi aandap-andap. Hindi katulad sa parable sa sinabi niyo na umalis kami at kukuha ng langis upang magsindi ulit. Lord, hindi. Mananatili maliwanag ang aming pananampalataya. Napuspos kami ng banal na Espiritu na kung saan nananabi kami sa pagtitipon na ganito. Nananabi kami, Panginoon, na magkaroon ng malalim na relasyon sa pamamagitan ng pagkakilala namin sa pamamagitan ng salita mo, Panginoon. Gusto namin na lagi kayong kausap. Nais namin, Panginoon, yung mga eternal values, Panginoon, eternal things ang aming magustuhan dito sa mundong ito. Lord, dating Kapaskuhan, makita namin, Panginoon, ang tunay na essence kung bakit kayo ipinanganak. Katulad ni Simeon. Nung natanggap na at nakita ang tiyak na pag-asa, Lord, na sabi niya, Lord, pwede na akong mawala. Kunin mo na ako. Yun ang kapayapaan, kagalakan, dulot ng Kapaskuhan. Lord, sa oras na ito, alam niyo po yung pangyayari sa aming mga buhay. Dadanas kami ng Pasko, pero Lord, iba malungkot. Iba, alam niyo, Panginoon, yung pinagdaanan sa buhay, may kalungkutan. Mga pangyayari hindi namin na gusto, pero nangyari. Pero Lord, may pag-asa. So, hindi lang ka, kaya yan ang pag-asang yan, Panginoon. Lagyan niyo po ang aming puso ng kapanganakan ng aming Panginoon Kristo na isinilang upang ang kaligtasan, ang pag-asa ay manatili magpasawalang hanggan. Punuin niyo po kami ng kagalakan, Panginoon. Hindi sa mga bagay na matatanggap namin ngayong Kapaskuhan. Kundi meron kami isang bagay na natanggap na higit pa sa yaman ng mundong ito. Ang aming Panginoong Kristo. Lord, salamat po. Dahil din yan sa kapanganakan ng aming Panginoong Hesus, nagkaroon kami ng kagalakan sa panahon ng aming paghihirap at pagtsatsaga na alam namin dating panahon, makakasama ka namin at magiging ganap aming buhay ng punong-puno na kasiyahan at kagalakan. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.